Mga kaibigan, mga kaigsunan, natong mga kababayan nga Bisaya diya sa Luzon, Visayas, Mindanao. At saka mga kababayan nating mga Tagalog, Ilocano, Kapampangan, mga Ilonggo, mga Waray, no, Cebuano at kung ano-ano pang mga tribo or regional affiliation natin ng mga Pilipino, no. So, ang topic natin ngayon, ugaling Pinoy. Ugaling Pinoy ang ating topic ngayon. Kasi napansin nyo, di ba, yung bagong nangyari kailan lang, last week ba yun, yung inaaresto si si Senator Bato de la Rosa, pero hindi nila nahuli kasi malakas si Bato. Now, kaibigan ko, kasama ko ngayon, hindi ka lang papakita ng muka. Nag-uusap lang kami. Ang pangalan niya ay si Brother na taga Mindanao, isang mechanical engineer. So, bro, mag-hi ka bro, hi ka muna. Hello sa mga viewers ni King Prince sa Travel 369, no. Travel Lapit ka bro para marinig. Travels 369. Lapit ka para bro, alam mo bro, ang topic natin ng ugaling Pinoy. Kasi pinag-aralan ko ang history, no. Noong panahon ng mga Kastila hanggang nagkaroon ng panahon ng mga Amerikano, ng Hapon. Di ba? Pasalin-salin na tayo ng mga foreigner, mga sumakop sa atin. Una, Kastila, more than 300 years, no? Napansin ko, bro. Ikaw, anong napansin mo? Na yung mga kapwa Pinoy natin, traidoran, brother, pag nabayaran, eh. Tama ba? Sangayon ka ba dun, bro? Di mo ha? Ito, sample. Si Bonifacio, tinaydor ni Aguinaldo. Maniwala ka? Tinaydor ni Aguinaldo. Tapos si Juan Luna, yung pelikula, tinaydor rin ng kapwa Pilipino. Kasi tayo mga Pilipino, kapag nabayaran na, talagang ikakanta ka. Tao nga lang. Hindi kagaya sa mga Hapon. Magharakiri na lang yan. Magpakamatay na lang kaysa traidorin ng ano. Tapos tingnan mo si Tatay Digong, sinuko sa banyaga sa ibang bansa. Bakit ganun ang ugaling Pinoy, brother? Ano masasabi mo, bro? Ano ka, bro? Magsabi ka. Yung panahon ng mga Hapon, alam mo yung mga hukbalahap, yung mga ganon? Di ba naglalagay sila ng, sa amin yan, yung yung buyot, yung may mata, dalawa lang. Tuturo yung kapwa Pilipino na, yan, si commander na yan. Kaya tayo mga Pilipino, bilang bansa, hindi tayo muhusad kasi tinatraidor natin kapwa Pilipino. Diba? Ano masasabi mo, bro? Can you cite an example na may traidoran talaga kahit sa mga, di ba? Ikaw, bro, salita ka, bro. Pero lapit ka, bro, para marinig natin. Meron talaga, meron. Hindi naman natin in general na lahat ng Pilipino, ganon. Meron pa rin mga pailan-ilan na talagang bago sila nag-iisip at gumagawa, siyempre, iniisip muna nila, ito ba'y pagtataksil sa kapwa Pilipino sa bansa natin? Pero maraming nangyayari, lalong-lalo na sa larangan ng politika. Yung mga pamumuno natin. So, majority yung pagka nandyan na sa kapangyarihan. Di ba, tinan mo yung Senate, paiba-iba ng Senate President. Kunting iba na yung pansin mo. Traidoran, yung balimbing. Pansin mo. At saka, bro, napansin ko yung minsan mga sakim sa kapangyarihan ba. Meron kasi benepisyo, bro, pag nandiyan ka sa pwesto. Kaya ngayon, pag bigla kang naalis sa pwesto, yun na. Saka napansin ko rin yung corruption sa barangay level pa lang, May kausap nga akong taxi driver kahapon. Sabi niya, alam mo ba sa amin yung yung street light, halagang 25 pesos, magiging 250 pesos yun. 200 pesos. Si corrupt. So, pero nalis na tayo dun sa topic na traidoran. Maraming traidor, bro. Tingnan mo, ha. Yung people power. Ano bang sinong traidor doon, bro? Diba? Isang general at isang Secretary of National Defense, si Enrile, diba?
Tinidor nila si Marcos. Para ugaling Pinoy yan bro, yung traidoran ba? Kaya hindi tayo talaga maasenso. Wala kang mahirap maghanap ng totoong kaibigan. Yung BFF na ano, di ba? Ano, sige bro, mag-comment ka bro. Ang nakita ko kasi bro, yung kaya nagiging sakim sa kapangyarihan. Kasi may benepisyo bro eh. Konektado yung corruption eh. Kasi may money involved. Lalo sa mga may posisyon. Kasi may budget yan bro. Diyan nagsimula yan eh. Ikaw may budget na ganito. So ikaw maghahanap ka ngayon ng proyekto. Kaya tinawag yan ghost project kasi hindi nakikita yung proyekto eh. Yan ang pinakamatindi. Yung tulay na hindi nakikita. Hindi, minsan meron talaga project pero naging substandard. Ay, marami yan. Yung mga ginagamit na materialis. Kaya nangyayari bro, yung mga bumabagsak. Actually, ginagawa. Mayroon. Sa bagay, kasama yan sa ugaling Pinoy, no? Yung corruption talaga, yung... Parang nasa sistema na bro, na Cancer yan, kahit bro. na sino yung nandyan sa posisyon, kahit ordinaryong posisyon lang yan, hindi naman natin nila lahat may matino pa rin. Pero lahat ng government agency halos merong ganun. Tingnan mo tayo pinanganak tayo ng 1960s, no? Napansin ko noon may pulubi. Hanggang ngayon meron pa rin pulubi. Hindi nababawasan ng pulubi. Pero ang mga bansa na naging mahirap, Vietnam, Korea, tingnan mo sila na angat na sila sa atin sa ngayon. Dahil nga sa ugaling Pinoy bro, yung corruption, lagay-lagay system, yung red tapes. At traidoran talaga. Yung isa din sa atin bro, yung ito dala-dala kahit sa pag-a-abroad yung crab mentality mindset. Yung bang gusto mong umangat sa kapwa Pilipino mo, hindi nga hila ang ginagawa kasi pag crab mentality bro, tinatapakan mo para aangat ka. Diba kung titingnan mo yung mga alimango, bago sila aangat, tatapakan nila yung mga kasamahan nila. Kaya crab mentality mindset, hindi hila yan bro, talagang tinatapakan. Tatapakan nila para aangat sila. Tsaka sisiraan, ganun. Sisiraan. Kasama yan bro. Kaya hopefully yung mga mamamayang Pilipino, kasi nagsimula yan sa pagmamahal ng bansa bro. Pag mahal mo yung bansa mo, mahal mo rin yung kapwa tao, kapwa Pilipino. Pagka nag-traidor bro, sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na pag may umangat na kapwa Pilipino, parang imbis na masaya ka, matutuwa ka na kapwa Pilipino mo, umangat, nakilala sa larangan ng kung anong mga siyensya o mga larangan na linya niya, imbes na masaya ka, sisiraan mo pa. Dapat masaya ka kasi ang dala niyan, plug eh. Hindi naman pangalan na, ako lang yan. Pilipino. Pag sinabi, sino ba yan? Di ba? Tinan mo si narinig mo si Dado Banataw ba yun? Lahat ng mga chips ng mga computer at yung mga laptop, siya nag-imbento niyan. Kaya ang yaman ni Dado, ang billionaire na Pilipino nasa Amerika na, pero kailan lang siya namatay siguro 1 taon na yata mga ganun. Ano lang yun bro, alam mo ba, nakapaalang yun sa baryo, nag-aaral. Pero nagsumikap siya, doon niya binuhos ang kanyang pag-aaral sa Amerika, doon siya umasenso. Kaya dito daw sa Pilipinas, hindi ka suportahan ng mga, ang dami matatalino dito eh. Yan kasama rin yan sa ugaling Pinoy. Ako bro alam ba, kaaway kita. This is my personal kaaway kita, matindi kitang kaaway. Tapos may panganib na, may chance na pwede kita ipadala sa ibang bansa. Isurrender, isusuko kita doon sa isang korte sa isang bansa. Kahit kaaway kita bro, as Pilipino bro, hindi ko i-allow yun. Kasi parang, hindi ikaw tinidor ko ang buong bansang Pilipinas. Di ba? Ikaw sa tingin mo. Bro, bilang Pilipino, ito palagay natin, mayroon akong pananagutan sa batas. O wala man. At ako'y aarestuhin. Parang si Bato yan bro. Tapos, sige, di ba hindi mo nakikita mukha natin eh. Mag-comment ka bro, ako. Tinira ko nga si Trillanes eh. Ako bro, sa totoo lang, kahit sino man yung manonood nito, Makikinig.
makikinig o manonood, wala namang makikita dyan. Kundi yung aming kape lang. Kape. To I am successful. Baso ng kape. I am blessed. I am happy. God Bro, is kung great. God is Pilipino good. ka, ganito. Okay. Kahit sino naman, ako, may pananagutan ako sa batas. Dito ako haharap sa korte natin. Gumagana naman yung korte natin. Ba't doon ako haharap sa mga banyaga? Correct. Yan ang masama dyan. Oh. Kung may kasalanan, o walang kasalanan, may kasalanan, dito ka humarap kasi gumagana naman yung Tama. judicial system natin dito. Tsaka, Korte natin, gumagana naman. Bakit Oo. doon? Vice versa na lang. Sila kaya yung dudukutin doon may kasalanan tapos dito sila harap. Papayag ba sila? wala naman ganun, ano? Oh. Wala ako narinig na, Oh. ba, Amerikano. Mm. Tapos, Oh. pinasuko dito sa Pilipinas. Walang ganun eh. Oo. Di ba meron nga Amerikano yung nakapatay ng bakla? Oh. Kinulong sa embassy si- Marines yun, bro. Oo. US Marines yun. Na pinatay yung bakla kasi akala niya babae, bakla pala. Doon sa ano yun, sa Olongapo Pero nangyari. hindi naman silang binalik nga sa Amerika, nakakulong kunyari, nasa embassy lang yata nakatira. Oh. Hindi talaga siya nakulong na, no? Nakulong siya pansamantala. Pero tinurn over din natin kasi wala tayong karapatan. Kaya nga dapat ganun mag-isip ang ating gobyerno. Yung mga mambabatas natin, ang ating presidente, dapat siya ang role model na it's a no-no. Pilipino, isusuko ka sa ibang bansa. Bro, mga threat kasi sa kanila yan. Alam mo, politics, bro. Malapit na eleksyon, bro. Yung mga leadership ng mga yan, pag nagsalita yan sa... Lapit ka bro para maano. Nagsalita sa taong bayan yan. 85% ang ano niyan eh. Yung tinatawag bro na ano na trust rating. Yung pagtitiwala nandoon pa rin kahit wala na sa pwesto. Kaya ano yan? Threat yan sa ay, alam mo yung mga minsan meron tayong ano bro, yung sakim sa kapangyarihan pero ang ugat niyan pera din. Kasi pag nasa kapangyarihan ka, pera yan, siyempre. It involves yung money. Kasi kung wala diyang pera, bakit yung mga pati artista magpopolitiko na rin? Pero ito balikan natin yung ugaling Pinoy, yung traidoran. Alam mo, di ba may salitang makapili? Yung makapili, yan yung susuot sila ilalagay sa ulo nila, makikita mata lang. Ituturo, yun ang makapili. Yung bayong, parang bayong bro. Panahon ng hapon yun. Alam mo ba, hindi ako magbabangkit ng political names, no? Taga Batangas yung isa na sikat sa Batangas at meron sikat sa Laguna. Tarlac. Tarlac. Sikat yan. Naging apelido pa nga na isang presidente yan eh. Dalawang presidente. Yung sa Batangas, nagkaroon din yata ng presidente na ganong apelido. Ang sabi lang nila, hindi naman ako sigurado. Kaya daw yumaman yun dahil makapili yung mga nuno nila. Kasi baka pili ka. Sabihin sa'yo ng hapon, sino dyan ng turo mo, bigyan kita ng 5 kilong gold. Ang sabi ko, ang ugaling Pinoy nabibili. Yun. Kaya nga, ganun nga bro. So, sige bro, magsalita ka pa. Nakakadismaya bro. Kaya Hindi ito masinso, no? mahirap baguhin. Parang Cancer. kahit magpalit-palit yung tao bro, ang sistema nandyan eh. Yung system kahit ilan pa ang ipapalit mo dyan, kahit mga bagong pangalan, yung sistema nandyan pa rin. Ako mas gusto ko pa yung... Gusto nyo magbago? Oh. Ang Pilipino, magsimula tayo sa pamilya. Mahalin na lang natin yung Diyos at salita ng Diyos. Pagka nagsimula tayo doon, na may takot tayo sa Diyos at sa Kanyang salita, malamang natatakot ka rin na gumawa ng kalukuhan. Pero bro, alam mo, meron isang pastor na congressman na ngayon, di ba? Iwan ko lang kung kilala mo yun. Wala tayong reliyon dito. Tinatawag nga nila na pati yung kapwa pastor niya, hindi na nga siya pinapanigan eh. Pag naging pastor ka, tapos na meron kang kapangyarihan, nag-ibas, sumasama ugali bro. Alam mo bro, parang nasa DNA ng dugo na ng Pinoy yan bro eh. Ang hirap baguhin, ang cancer talaga bro. Actually bro, hindi naman tayo religious dito no. Pero yung word of God bro, hindi nagbabago yan.
ang tao ang nagbabago. Yun na Kaya nga nga. sabi nila yung Pilipino daw, bigyan mo ng, para malaman mo daw na kung anong ugali, bigyan mo ng kapangyarihan o pera, doon mo makikita, lilitaw yung totoong ugali. Kasi maraming Pilipino na pag nagkapera na, uy, naiba na. Oo, yung mayabang Or na. pagka tumaas yung posisyon, iba na. Ay, hindi nila alam Hambog na, sa Bisaya pa, hambugiro na ba? oo, nakatapak pa rin yung paa mo sa lupa. Hindi pa rin tayo lumulutang. Ganun pa rin. Kaya ako bro, sabi ko, siguro para umangat na lang ang Pilipinas, nang magiging part na lang tayo ng Amerika, 54 states. Kasi total, gusto naman ng Pilipino pumunta sa Amerika. Ako para sa akin ha, kasi pag Pinoy ang nakaupo, andun yung sistema mula barangay. Maraming Koreano sa loob eh. Alam mo Koreano? Magkano Korean? Actually bro, ito matatawa ka. Magkano Bro, Korean? hindi lang barangay bro. Kabataang barangay pa lang. Nagsimula na. Nag-aaral na paano-ano. KB bro, KB. Kabataang barangay. SK chairman. Oo. Alam mo, kasama kong chairman ng barangay chairman sa Masampalok. Oh. Siya kasi matino. Di ba may ira yan? Parang budget. Oh, budget. May budget. Hanggang ngayon wala siya sasakyan, pero nakatatlong terms na yata siya. Pero yung SK chairman niya, naka-Fortuner na. Sabi, paano nangyari siya? Siyempre, yung budget. Oh. Kinurakot nung SK chairman. Talo daw siya. Di ba? Parang under nga lang niya. So, ewan ko ba, ba't Pinoy? Either, mag-under tayo ng US na lang or Hapon or whatever. Para masinso ang bansang Pilipinas. Ang dami natin. Mahirap po. Mahirap pag nasa ano ka. Kasi yung tukso nga, nandyan din. Meron at meron. Basta pag may pera, meron. Yung mga diskaya, no, nakulong sila. Pero, nasana yung... Bro, tingnan mo yung mga nakulong. Kontraktor lang yun eh. Paano? Oo, Ibig sabihin, may SOP sa loob eh. ibig sabihin, mga kontraktor lang yun, hindi ma-approve yung kontrata nila kung walang nasa loob ng mga approving body. At kung meron silang percentage, mas malaki yung nag-a-approve. Correct. Ang tao ko nga doon bro, mga Koreano. Kasi sabi ni Kong o sino man yung approving ano doon, magkano Korean? Kaya ang tao sila mga Koreano. O kaya si Eddie. O Korean, magkano Korean? Eddie ako. So marami, may Eddie ako, may Eddie at Koreano. Kaya alam mo mga kababayan ko no, hindi ko alam kung sinong presidenteng upo o anong klaseng sistema ng ating bansa o batas. Baguhin ba ang constitution? Kasi para mapatunayan ng isang tao na korap, nakatakot-takot na yung requirements or patunay na siya ay corrupt para makulong. Ang dami ng ganun bro. Di ba? Tingnan mo yung sila, yung nga Bulacan, na issue yung Bulacan, may mga issue sila Marcos dun sa Ilocos. Wala na mangyari. Si Romualdez, nagkaroon ng parang chismis tungkol sa kanya. Hindi mo siya iniimbestigahan eh. Yan ang problema sa atin, brother. So, anyway, medyo mahaba na ang ating brother. Meron pa tayong 2 minutes sa departing words natin. Anong masasabi mo bilang Pilipino, brother? At anong may sasuggest mo sa bansa natin? Parang, halimbawa, ikaw presidente, anong gagawin mo sa bansa natin? Ako maging presidente, bro? Halimbawa lang, ambitious to. Medyo ambisyoso to, bro, kasi para umangat tayo bilang bansa. Para umangat tayo, bro. Unang-una, nagsimula talaga sa pamumuno. Kasi susunod lang naman yung mga follower eh. So sa taas kasi talaga. Hindi po pwedeng ang follower ang masusunod. Ikaw talaga ang mag-implement eh. Kung ano yung gusto mong mangyari. Role model, no? Pero isa lang dalawang point lang bro, napaka-importante. Sa akin lang Once na mag-decide ka, ano man yan, project man yan, lagi mo na lang itatanong. Dalawang tanong. Pag approve yung dalawang tanong, malamang gaganda yung natin, takbo. Una, pagka ikaw ay namumuno, itanong mo sa sarili mo kung may mga proyekto ka o ano man yung mga balak mo sa bansang Pilipinas. Ikabubuti ba to ng bansa ko? O pag ikis, huwag mo ituloy. Pero pag check yan, mayroon pang pangalawang tanong.
baka ikabubuti ng bansa, hindi naman ikabubuti ng kapwa Pilipino. Mm. O, yung dalawa na yan. Imposible magkamali ka sa lahat ng desisyon mo para mapapabuti. Lahat. Tanungin mo lang yung dalawa. Ikabubuti ba to ng bayan ko, ng bansa kong Pilipinas? Check. Ikabubuti ba to ng kapwa Pilipino ko? Check. O di go. Ganda yan. Kasi may mga ikabubuti sa bansa pero hindi sa bayan, ano yan ba? Hindi. Merong for the benefits of the country lang. Oh, parang Pero not for all the pera-pera people. lang. Oh, not for all the people. Oh, nasisira naman yung lugar So kailangan balanse. Oh. Balanse. So sabi ko nga, malalim yan. Dalawang tanong lang, pero pag na-check yung dalawa, malamang balansyado yung desisyon mo kung mag-oo ka o hindi. Isa dyan ang ekes. Huwag mo muna ituloy, magmuni-muni ka muna. Mag-isip ka bilang leader. Oh, hindi naman tayo mataas na tao bilang mamamayang Pilipino, pero binigyan tayo ng kapangyarihan na iluklok sila sa pwesto. Ang problema lang, pag naluklok na sila sa pwesto, wala na tayong kapangyarihan para magdesisyon kung paano natin patakbuhin yung bansang ito. Sila na ang bahala doon. Ang problema, mayroong mga personal na motibo. Kaya kasi yan pangkalahatan eh. Pag nag-isip ka ng ganyan, hindi sarili mo na ang iniisip mo. Pag sinabi mo, para ba to, ikagaganda ba to ng bansang Pilipinas? Pangkalahatan. Ikabubuti ba to ng kapwa ko Pilipino? Hindi lang sa mga nasa elite class ha, hanggang doon sa pinakamababa, makinabang. Baka mamaya doon lang sa elite. Kasi meron kang pakinabang, o vice versa na naman yon. So yung pangkalahatang Pilipino, bilang mamamayan, bilang butante mo. Kasi, halimbawa, marami kang boto sa'yo, nag-aasa yun sa'yo. Umaasa sa'yo yun. Yan. Yung dalawang tanong na yan, bro, malalim yun. Okay, salamat brother sa iyong inputs, no. Ako naman, kung sakali ako maging presidente, no, ang una kong gagawin, tanggalin ko ang Senado at saka Kongreso. Kasi pugad ng yung mga korupsyon. Pangalawa, ang laki ng ginagastos ng Pilipino, ang gobyerno natin dyan, sa sweldo nila, sa mga pork barrel. Siyempre may mga empleyado yan, di ba? Pasahuran mo. Ako ang gagawin ko, nung panahon ni Marcos Sr., di ba inalis na yun, na parliamentary form natin, Prime Minister na tayo. Mga secretaries lang, or Minister of Finance, yan, Minister of Public Works and Highways, wala nang senador, wala. Ano pa bang gagawin nating batas? Dapat ang mas i-prioridad natin ang agrikultura, job employment, o employment opportunities. Dapat ganun ang natin, yung tayo ng mga factory, para masenso ang bayan natin bilang lalo na ang ating bayan, marami tayong mga beach resorts. Magtayo tayo ng mga beach resorts, mga hotels. Walang tambay na Pilipino, brother eh. Ang gagawin ko, kukuha lang ako siguro mga 20-40 tanks. 24 na utak na isa magaling sa military, magaling sa agriculture, magaling sa finance, magaling sa science, magaling sa kung ano-anong galing. Yun ang magiging parang think tank ko sa aking pagbilang presidente. Aside from the Minister of Agriculture, iba yun. Parang nakakonek ba yung expert sa agriculture, sila yung mag-uusap. Tanggalin ang Congress sa Senate. Kasi wala yan. Ang tagal na yan ng Senate sa Congress. Ano ginawa nila, brother? So dapat ganun lang para yung pera na pangsahod sana natin, ng gobyerno. At pangalawa, kailangan maging seryoso ang gobyerno natin sa housing system natin. Kasi maraming walang bahay. Hanggang ngayon wala. Namuupa lang. Ang iba wala talagang bahay. Anyway, medyo mahaba ng ating pintuan, brother. So, isang hirit pa bro, isa pang parang parting words mo sa ating mga kababayan para maantig ang puso ng mga nakaupo ngayon at ating mga kababayan na ordinaryong tao. Ano pa masasabi mo, brother? Mga 1 minute. Dagdagan ko lang bro, sa larangan ng agrikultura. Kasi bro, actually ang Pilipinas talaga, yun ang regalo ng Diyos sa atin. Yung lupa natin ay masyadong productive. Oo, pati dagat. Isipin mo bro, saan nag-training yung Thailand noon? Sa IRRA. Sa Laguna. International Rice Research Institute. Ngayon ang nangyari, sila na nag-i-export. Sila na yung nag-i-import na tayo ng bigas galing sa kanila. Vietnam din. Vietnam. Thailand. Pero sa totoo lang, dito sila nag-aral sa atin. Sa atin sila natuto. Ano ba nangyari sa atin?
Yun na nga eh. Actually bro, yun pa rin. Yung pag binalikan natin yun, pagmamahal pa rin ng bansa bro. Kasi ang dami, alam mo nakikita ko bro, even dito sa Rizal area, yung mga patag na area, even Cavite. Mm. Mga palayan yan dati bro, hanggang Bulacan. Ngayon, tingnan mo kung ano nakatanim. For subdivision. Oh. Subdivision. Mm. Puro subdivision. Mm. Yung dating palayan natin, imbis na makapag-produce tayo ng more than enough sa Pilipino, kaya hindi tayo dapat mag-import, ayun ginawang subdivision. So, mayroong mga taong nagtatamasa na naman dyan. Sino yung mga approving body dyan para ma-approve to become a subdivision housing na hindi naman dapat. Ayun, malaking tanong yan. Nasira tuloy ng baha tuloy dahil actually, sinira kaya yung tayo kabundukan. binaba kasi yung mga bundok natin pag tinitingnan mo kita mo Antipolo, puro bahay. Okay lang sana kung mga kubo-kubo talagang pinatag. Talagang sinimento. So siyempre pag lakas na ulan, saan bababa yung tubig? Doon sa baba, sa pinaka-lowland. Kaya flood talagang abutin. Ngayon, anong solusyon? Gumawa ng flood control. Ang flood control, kinurap. Kulang yung yung materialis hindi substandard kung tawagin, hindi wash out. Iba wala talagang project. Ghost project. Kaya so sabihin na lang natin, mahal natin ang Pilipinas talaga. Ay itong binigay sa atin na bansa. Ayan. Yan lang. Ako nga, salamat brother So anyway, ito lang last na masasabi ko. Ang ating bansa ay napakayaman sa agrikultura, sa dagat, natural resources, mina, at tao natin, napakagaling ng ating manpower. Pero bakit tayo naghirap bilang isang bansa? So, yan ang tanungin natin sa bawat kababayan natin, kung bakit gano'n. Sila dyan. Kayo na mag-isip. So, hanggang dito na lang si King Prince, ang aking brother from Mindanao, Siya po ay taga Davao, isang mechanical engineer, So, ayaw lang kami yung pagpakita para medyo neutral ang dating namin. So, maraming salamat po mga kaigsunan. Lagi kayong manood sa aking YouTube channel na Travel369. Mag-subscribe at mag-share. Ito si King Prince at aking pangalan Mindanao Brother. Brother Lance. Brother Lance, So, makinig kayo lagi sa aking programa. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.